voltage po, no, 235. Allowed po yan. Positive, plus 10 or minus 10, allowed pa po kasi 220 volts. So, sobra po siya ng 15 volts. No? So, pag binuksan po natin yung ilaw para po makita po natin kung effective po ba yung product natin, ito po ay 100 watts. Ayan, makikita nyo, that is 100. Ngayon, pag ito pong ating devices, pwede nyo pong isaksak sa any outlet, kahit po itong ating 25 UF pag 3,000 and below. Ngayon, isaksak lang po natin dito, no? Ayan po, no? Makikita po natin. Yun pong ating 100 watts, naging 67 watts na lang po. Any electrical outlet, kasi isa lang naman po ang ating electrical outlet sa bahay. So, yan po yung ating 25 UF. And then, kung ititestingin po natin yung ating 50 UF, no? Ito po yung ating 50 UF. Wala po itong saksakan sa likod. Ito po yung kinakabit sa breaker. And pag sinaksak po natin yung ating 50 UF, makikita po ninyo, yung 100 watts, naging 43 watts na lang po siya. So, yan po yung gamit po ng ating 50 UF and 25 UF na device. Okay, so try po natin naman yung ating electric kettle. Okay, so yan po. No? So pag sinaksak po natin yung ating electric kettle, ito po, no? Ayan, makita nyo lang po yung wire. Ito po yung electric kettle natin. Okay, so sasaksak po natin para po makita po ninyo kung ano po yung consumption. Ayan, on po natin. Okay, so ang consumption po is 1,425 watts. Okay, so makikita nyo po nakailaw po yung ating electric kettle, and ang gamit lang po nito ay pwede nyo pong isaksak dito directly dito po sa pinakailalim, meron po yung socket, no? So ang gagawin po natin, bubunutin po natin yung ating electric kettle. Okay? Saksak po natin dito sa may pinakailalim, yung socket niya, and ito po yung isasaksak po natin, no? So makikita nyo po, no? So yun pong 1,400 plus watts kanina, 36 watts na lang po. Ayan, nakailaw po siya. So bakit po nangyari yon? Binawasan niya po kasi yung tinatawag na reactive power, no? Kahit pa ho 2 minutes kayong magpainit dyan, sobrang tipid pa rin po kayo sa wattage consumption, no? Na pag normal usage nga po, pwede pong makabawas po ng inyong kuryente. So, ito po yung maganda po dito, yung 25 UF kasi po pang resistive appliances po yan, pang dito, no? So, yung pong pinakita ko sa inyo kanina na mga design ng ating devices, kasi po yung marami pong nagsasabi po, no, na bakit daw po hindi pwede na ito lang ang gamitin na 25 UF, no? So, ito po yung gamit po niya. Ayan, yan pong 25 UF na yan. Yan po ang mga gamit niya. Kaya po mas effective yung ating device sa mga resistive appliances or yung umiinit, no? So, papakita ko po sa inyo bakit po mas nire-recommend namin na gumamit kayo ng combination ng 50 UF at saka 25 UF sa inyong bahay. Kasi po ganito po yan, no? Bunutin po natin ito, okay? Okay, pag binunot niyo po ito, at isinaksak po ulit natin dito sa ating wattage devices, no, 1,400. Kung 50 UF lang po ang gagamitin po natin, dahil wala po itong saksakan sa ilalim, pwede naman po nating ikabit sa any outlet or direkta sa any outlet. Pero, pag nilagay nyo po yan sa any outlet, mapansin nyo po, konti lang po ang nababawas kapag ka po 50 UF ang gamit po ninyo. Kasi bakit? Hindi po kasi nakadesign ang device na to sa resistive appliances or yun sa mga umiinit, no? So, naka-design lang po ito sa mga inductive like washing machine, ref, ano pa ba, electric fan, whatsoever, yun po, ganun po, no? So, kaya po mas nire-recommend nga namin na combination po ng device ang gamitin po ninyo. Kasi pansinin nyo, kanina, doon po sa 25 UF, mas malaki ang nababawas na wattage consumption pag gamit nyo po ang electric kettle. So, kaya po combination. Ito naman po, pag sa ref, nakapag-demo na rin po ako dito sa aking page, pwede pong mabawasan ang consumption ng inyong ref ng mga 100 to 200 watts. Ayan po. So, ganun po siya. Kaya po, mas maganda na combination po ng devices ang gagamitin ninyo, 25 UF at saka 50 UF. Okay? So, ganun po. So, na-demo na po natin yung ating 25 UF. No, at saka po yung ating 50 UF. Okay, marami po mga nagtatanong po sa akin, meron daw pong nabibili na ganito sa Shopee or yung mga Blue App, Orange App. Mura lang po ito, no? Kumpara nyo po sa amin, no? Na ito pong devices po namin, medyo may kamahalan po talaga, pero quality, no?
So ito po 5,500, ito po 8,590, ito naman po ay 19,500. No? Medyo may kamahalan po talaga, no? Pero yan po ay super effective. Okay, tingnan po natin, no? Ito pong mga devices po na to kung talaga bang nakaka-reduce ng kuryente, no? So tingnan na lang po natin sa ilaw, okay? O, tingnan niyo po sa ilaw, 100 watts, gamitin po natin tong isa na sikat, no? Ito po, no? Tingnan niyo po kung may effect. No? Makikita niyo, ayan po, wala po siyang epekto. No? So, yan po yung ating mga devices. 99, wala naman pong nangyari. Umilaw po yan, nakailaw po. Ayun po, nakailaw. So, ito pong isa, tingnan din po natin. Ito, nabibili po ito dati, mga 2,000 to 3,000 plus po ito. Tingnan niyo po yung wattage, 100. Pag inilagay po ninyo sa ariko sa mainit, sa any outlet, okay? Wala pong nangyari. Okay, so tingnan niyo po dito sa ating device. Kung makikita ninyo, no, 25 UF. Okay. Pansinin po ninyo, 86, 66 na lang po, almost 40% po doon sa ating 25 UF. And then kapag po naman 50 UF, lagay po natin itong 50 UF, testingin po ulit natin. Yan po, no? So 50 UF, lagay po ninyo. Ayan. Ayan po, makikita po ninyo 43 watts na lang po siya. So yan po yung ating gamit. Yan po ang ating rice cooker. Ito po yung ating rice cooker. Ayan, meron po ako yung rice cooker. Rice cooker, kung mapapansin po ninyo, sa rice cooker, ang consumption po niyan nasa almost 700 watts. So mapapansin nyo po, 700 watts. Okay? Ngayon po, ang gagawin po ninyo sa pag-rice cooker, ang kailangan nyo lang pong gawin is itong nakadirekta na po dito, yung ating rice cooker. Okay? So, tingnan po natin, no? Yung 700 watts consumption kanina sa rice cooker, idirekta po natin dito. Kasi po, pag nagpainin naman kayo ng sinaing, mga 15 minutes, no? Medyo, ano na po yun, matagal na po yun. So, 50 UF sa rice cooker, kung makikita po ninyo, ayan, meron din po siyang, ayan po, no, naka-on po siya. Ayan po. So, almost 37 watts na lang po or almost 40 watts kapag po gumamit po kayo nitong aming power efficiency enhancer, no? So, makikita nyo rin po sa ikot ng kontador na bumabagal po yan. Mabagal po yan kanina, okay? O, tingnan nyo po, mabagal po yung ating kontador. Ayan po, no? 37 watts. Pero idirekta po natin yung, tingnan nyo po yung maigi, yung ikot ng kontador. Ayan, makita natin yung kulay itim, mabagal po siya. Okay, hintayin lang po natin. Ayan po. Pero kung ididirekta po natin yung ating rice cooker dito sa ating demo kit, okay, mapapansin po ninyo, ayan, ayan po, mabilis po yung ikot ng kontador. Ayan, mapansin nyo po. Mas mabilis po yung ikot. No? Kumpara nyo po kanina. Kasi ano po almost 700 watts ang nagagamit po ninyo. So yan lang po yung ating demonstration.